Welcome to Banawe. So, rekta na kami sa resto para mag-lunch. Yun, medyo natagalan na naman kami dito. Pero all goods lang. Kasi, syempre, na-enjoy natin yung yung moment. Kasi, nandito na tayo eh. Kumbaga, sulitin na natin. Diba? Welcome to Banawe. Pops Motovlog. Lamig. Parang ang style pala nito mga paps, parang Real Quezon. Pero ito kasi mataas. Hindi lang bundok yung mataas, kundi talagang mataas na lugar na to. Mas lang dito, medyo mas kakaiba. Ganda ng bundok, parang drawing. Grabe, kakaiba. All I want is just to know it's just to hang around, walk on the same ground. You remind me of the days gone by, of a real good love to your love just in time. And if I show up, will you show me right down? If I make you laugh, will you give me some time? 'Cause I know that a girl like you could be falling in love with just about anyone. Oh, do, 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 do. So dito kami kumain mga paps. Ay, kakain pa lang. Banawe View Cafe. Grabe, mukhang masaya. Mukhang masaya, mukhang maganda yung view ah. Uy. Wow! Oo nga, ang saya nga. Grabe, solid. Batad dito, di ba? Batad, may isa pa eh. Yung mga kasama ko, mga yan, big time na to, anak ng general to eh. Kako na-promote na, mayor na lang. Mayor na promote. Jeric P and si Sir JT. Anak ng wedding. Anak ng wedding. Galing. Ayun, nakakaelid kasi meron dun oh. Kala mo simpleng bundok lang pero may mga taong palayan. Dumadaan yan, no? Kaya nga eh. Hindi nagigiba, di ba malambot ang lupa ng ganyan? Grabe, solid. Nililinig ko pa yung agos ng ilog oh. Ganda dito. Ayun yung 1,000. Ayun ata yun eh. Sige, nandito na naman tayo and sobrang refreshing. Sir JT muna. Bigayan lang pag nagbablog. Eh, grabe naman yan. Libre yan, no? Libre yan ha? Libre yan. May drummer dito. Ay, walang Paka-talented ng Team Sec. So yun mga paps, kakatapos nang namin mag lunch. And yes, lunch yun. 3:55 na po ng hapon. And diretso na kami sa sa Sagada, kung saan kami matutulog ngayong gabi. Grabe yan.
tayo sa ulap mga paps. Said that you've been hurt one too many times before. Ended up staring in the bathroom mirror, crying on your bedroom floor. Baby, you can take my word, you haven't gotta hurt no more. Things about to get much better. I wanna make this forever. I wanna make this forever. Said that you felt lost 100 times before, going in circles on a one-way street, running till your feet get sore. Well, I guess you haven't heard, you ain't got around no more. Things about to get much better, so I wanna make this forever. 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 Yun no, Sagada. Alo, Nino, nakakita nito ah. Nasa baba na tayo ng bundok mga paps. Nabot na kami ng gabi dito mga paps. Ayun, may nakalagay dito Gateway to Sagada. So sabi ni Jeric P, yun na daw talaga yung pinaka-sign. Kung meron sa Bicolandia na Gateway to Bicolandia na arko, ito lang daw talaga yung pinaka-sign ng Sagada. Gateway to Sagada. So yun, bakit na kami? What time is it? 6:01. Let's go. Kaya naman. All goods lang. Marami naman kasabay. Actually inabot kami 14 hours, pero okay lang. Okay lang din naman. Hindi naman din ako masyadong pagod. Medyo gusto ko na lang maglinis na, then humilata, pero kaya pa kahit bumiyahe pa ng malayo-layo. So dito kami mga paps sa Sagada Heritage. So yun, Silinggit ko kayo, sabi ko. ayan, napakalupit ng aming tulugan. May may loop bed dito. Siyempre dito si Jeric P, si Sir Jack. Dito sino dito? Sino dito? Si? Ako dito ako. Dito si Sir JT. Let's eat. Wala pang 2 minutes. Hindi, wala pwede masisipat. Bye. Mga pala, gusto ko mga pala to. Sir, sila yan. James! Sir. Lumalayo yung ulam sa akin ah. Napangaba. PG tayo ngayon.
Morning mga paps. Grabe yung buho ko dito. Sobrang lamig. Morning Sagada. Oh, yes. Pumunta pa ako Ganda. Sobrang lamig kagabi mga paps. Over na ako eh. Over na yung gulong ko eh. Parang gusto ko pa magkape. Dito nga Pero pala. ang bilis kasi na Bitin ako. pagkakaligo mo Ah, yung eh. pala yung naririnig ko sa kung sa sinasabi Bitin. ko pumasok ka sa panel. Anli Kaupin naman. Paksak. Almost band-aid. Ba't pag sa amin di kasi? Wala akong gano'n tinitingnan. Oo na, tapos maiiwan. Ay, nasa unahan mo na. Ang galing nga nun eh, no? Parang teleport yung motor niya. Grabe, tinamaan ako dito mga paps. Sa sobrang lamig. May sipon pa kasi ako konti bago pumunta dito. Pero ngayon parang lumala ulit siya. Sobrang lamig kagabi. Yan. By J6. Tsaka vitamins galing kay Bon. Charity oh. Pinubuli ako. Kaya mo yan. Sayang yung sagada mo yung pag... Inuman muna natin. mo lang. Kasi may pupuntahan sila ngayon. Gusto ko sumama pero baka mabinat ako. Pero titinan ko mamaya kung medyo umukay yung pakiramdam ko. Good morning ulit mga paps. So ngayon, sama ng pakiramdam ko pero may pupuntahan kasi ang Team Sec. Ayoko naman na hindi ako makasama kasi minsan lang tayo dito. And first time natin dito. Sayang naman kung di natin ma-experience yung Sagada talaga, no? So may pupuntahan sila. Sama tayo kahit may masama yung pakiramdam natin. Let's go! Ingat! Nandito kami ngayon sa tour management mga paps kasi mag-hire kami ng tour guide. So ito mga paps, yung mga pwedeng puntahan dito sa Sagada, mga tourist spot nila. Ayan, tourist destination. Bomod Falls, okay. Bomod okay Waterfalls. Nandito ka, Giong. Sumaging Cave, ang ganda dito. Malboro Country. Kaya kasi dito? Ang dami yan, Philip nga lang. Ang pupuntahan namin is wala dito. So pag magano kayo ng tour guide, kailangan nyo pumunta dito sa Tourist Information Center. So nandito na kami mga paps pero di ko pa alam kung saan yung entrance. So nandito na kami sa papasok, nag-aantay lang kami. Bumalik si Sir JT kasi naganap siya ng tour guide. So yun, tayo na lang tayo dito para pumunta na doon. Let's go! Sila kuya yung tour guide. Welcome to Sagada. Thank you po. Uy, ang mabait na mga tour guide. Ulitin natin. The church, which is the St. Mary. They also introduced yung galvanized iron na bahay. That's why nung from traditional house, unti-unting napalitan ng mga Galvanized. Yes. Pero sa loob it's wood, magandang klase ng wood which is pine tree. So itong galvanized iron is insulator sa loob. Ibig sabihin kapag mainit, medyo very cool sa loob, pero pag malamig, medyo warm siya. Ano pala ko? Kasi may nakita ko malaking elephant. Parang kalesa. Yung gulong? Yes. So nung araw, when the American came in Sagada, there's no technology, no? So yung wheels na yun ang ginamit nilang technology as hydro. The two wheels was been pinapaandar ng big waterfalls. It produced Hydroelectric power plant. And then yun din ang ginamit nila para ilagari itong mga lag. Yes. So dito na tayo mga paps, magbabayad ng entrance fee na 10 pesos. Hello po. Magbabayad to. Ilan po kayo, sir? Kay walay. Sementeryo mga paps. Ibig sabihin kapag 1910 yung public cemetery kasi kagaya ng sinabi ko, everybody can be buried here. There are some cases ng turista na namatay sa Sagada, one from Irish guy.
nahulog sa kabila. Jesus. And then walang nag-claim na kamag-anak. So ang ginawa ng taga Sagada, dito namin siya inilibing. And then take note yung public cemetery natin is free. Walang binabayaran. Comparing other places na kung hindi kayo nakabayad, tatanggalin yung kwan. Sa Sagada, napakamalaki yung respeto natin sa mga Buhay. patay. Sa bang buhay. So yung kwan, kapag nabuhay sa digmaan, sila ay mga veteran. Tumakbo sila. Siya yung bayani kasi namatay siya sa digmaan. Sino po? One of the 44 staff. Nawa yun. Yung yung inukaan, Taga Sagada. Ay, oo. Kuya Trino. Sakot. Actually, yung 44 staff na yun is 100% mga Cordilleran. Nagkataon na yung isa is from Sagada. So dahil bayani, sa libingan ng mga bayani sana maililibing. Kaso lang kagaya ng sinabi ko kanina na mas gugusto ng mga taga Sagada or the family na dito siya mailibing. Salute. Sir Noel Golokan. Ito, mga ganito mga paps. Patayo yung libing yan. Ganito. Tapos, mapapansin nyo may mga kahoy. Yun yung pinakandila nila dito. Kasi, pag November 1 daw dito is windy daw. Imbis na kandila gamitin, namamatay daw kasi. Ganyan na lang ginagawa nila. Nag-create na lang sila ng apoy. Naka-reserve. Butas na ang gagawin. Talaga? Ibig sabihin reserve. Ang galing. Possible kasi sa Sagada walang hiwalayan. Hanggang living sana. Kagaya ng sinabi ko, the first settler ng Sagada, they arrived in Sagada 500 years ago. And they been doing this paglilibing din. Until now. So ibig sabihin, yung first na nalibing sa traditional na paraan is 500 years ago. Pero hindi natin alam kung nasang banda. Basta scattered yung mga kabaong dito. Actually, visible yung mga kabaong dito nung araw, 1980s. Kaso lang siya, natubuan siya ng mga kahoy kaya hindi natin makikita. Ito pala yun, yung mga picture ng mga katrabaho ko sa Sagada. Canada, Ito pala yun. British Columbia. Limestone nila. Ito, limestone nila mga kara. Limestone yan. Ganda po sa limestone. Ang pogi ko! Sinungaling! Ay, grabe talaga. Maliit na buwas na Nainsult ako nun wala ako kasama. Minumunto na ako na. Tara na. Wala naman ako kasama nito Grabe ganda dito. Grabe yung kultura nila dito mga paps, buhay na buhay hanggang ngayon. Pero nahati na siya kasi yung mga Amerikano daw, nagdala ng Christianity dito. So, dalawa yung religion daw dito. Christianity and then yung culture nila na hanggang ngayon is buhay pa rin. Tapos yung katawan nila mas matagal pong Skeleton. Nag-ano na rin siya. Walang mami. Daddy lang ang nasa Sagada kaya skeleton. Kaya sa God Dad. Ay, tama na yun. Isa na. Hindi po, temperature po kasi. Sorry. Dito, may maliit na butas. Dito, pwede yung picture. Akitin. 1987, yung pinaka-last dyan na... 1987. Ay, oo. May mga kabaong. May mga kabaong. 1987. May mga kabaong. Tsaka may bungo. Katakot. Creepy, no? Lamig dito, parang may aircon. Lamig. Lamig ng hangin. Hawak kayo Tari ko. Napakante manon ko napakante manon. Hindi sa Eco Valley pa yata yun. Bawal mag-ingay. Wala lang, gusto ko lang siya patahimik. Ingay. Hinihingal tayo dun sa pag-hiking. Solid, oh. So nung araw, nung wala pang sementeryo, lahat ng klase ng mga patay dito namin inilalagay. Pero kapag makakita kayo ng nakahang na patay na visible sa mata natin, ibig sabihin mga matatanda na namatay. And then kapag
mga bata or kagaya ko, no, hindi pa ako matanda, dito rin kami nalilibing kaso lang sa liblib or tago na lugar. Kasi ayaw naming expose sila sa mga tao, especially sa mga growing children, ano, na namatay sila sa bata pa silang namatay. Pag dito kasi, kapag hindi matanda na namatay, parang bad way of dying. Oo. So sila, yun ang essence ng kung bakit sila visible, ano, para Mga matatanda. pularan ng Sila mga yung pinakamatatanda. Oo. Mga matatanda. So makikita natin dalawa yung dalawang klase ng kabaong. May cross, may upuan, may itong makakaba during Christian way na. Yung tinatawag natin Christian way, kapag namatay ang tao, nakahiga na siya sa kabaong. Yung traditional, yung Yan, yung maliit, nakabaluktot. Kain tayo mga paps. Lunch na. Actually, 1:30 na. Tawag dito, adobong ang palaya, baboy ng palaya. Hindi ko alam. Sige. Kain muna tayo mga paps. Nakauwi na kami mga paps, pero ngayon ay pupunta kami sa Marlboro Hills para mag-shoot ng mga helmet na dala-dala namin. So let's go, punta na tayo doon. Nakakita na ng pogi. Kala ko may nalagdag. Nakakita pala ng pogi. Suot mo helmet mo. may magandang spot doon. Walang barrier pa sa akin. Di ba? Kala nyo matangkad, di ba? Surprise! Kahit anong pwede mo sabihin maririnig dyan sa vlog niya. Yeah. Pwede na natin gantihan yung prankster. Mabait lang yan sa pagpo-post niya. Pero sa personal, grabe tong taong to. Di ba, Paps? Pero mo, Paps, di ba? Di ba? Di ba? Sabi mo, opo. Opo. Ayan. Behind the scene. Oh, galing! Lupit doon. Hi sir. Grabe. Walang learning model. Nakakapagod buong araw, pitik-pitik. Talaga, kailangan nyo na pumasanay. Ano pa yan? Ang hat mo doon, boy. So ayun mga paps, tapos na kami. Ito yung minodel natin. Ganda no? Bawal pa i-post, wala pa sa market. Mga talaga ng pakiramdam ko, hindi ko lang pinansin sa labas. Ano hindi bago ka kasi malamig? Tulog chinelas mo. Saya oh. Saya. Nakakulat naman ako. Nakakulat ako sa cellphone. Alam mo na akin na. Akin na yung ano mo, sano? Good morning mga paps. So pupunta kami ngayon ng Sea of Clouds dito sa Sagada. Hindi ko alam yung mismong pangalan ng Kiltipan. Ha? Kiltipan. Kiltipan. Punta kami ng Kiltipan. Yan, buti na lang kasama natin si Jeric P. Pero may Sea of Clouds daw dun. It's 3:30 AM. Ay 4 na. So maaga kami para masilayan namin yan. Grabe yung rough road mga pap. Iba medyo okay, iba ang worst, pero okay lang. Adventure. Nakakatakot pag solo ka nang pupunta dito para masilayan mo yung Sea of Clouds. Hinanap pa rin namin yung Kiltipan mga paps. Hi. How Wala, are hindi. you feeling? Wait lady yan, wait lady. Okay ka na? Hindi pa eh. Kaya yan. So yun. Wait lang, dilim kasi.
Maraming tao eh. Hindi kami sumuko mga paps. Hinanap pa rin namin Pops, pa-flashlight ako. yung kultipan. Thank you. Parang puti-puti ko naman dyan. Yan. Let's go. Sabay-sabay natin sila yan. Sobrang sama ng pangaramdam ko mga paps. Tapos sobrang lamig pa. Pero syempre, gusto kong ipakita sa inyo kung gaano kaganda yung Sea of Clouds dito sa Sagada. Nakaya ko yung lamig, tumatakbo pa lang kami. Sobrang tigas ko na ng katawan ko. Hindi na ako makapiga. Sobrang tigas na. Alas 5 na mga paps. 5:43. So, dilim pa rin dito. Pero mamaya, tingnan natin yung Sea of Clouds. Pakita ko sa inyo. So, nandito na tayo mga paps. Wow! Ganda! Solid mga paps. Solid oh. Sarap magpalipad ng drone dito. Wow! Nandito ang Team Sec sa Sea of Clouds. Baka natin yung sunrise mga paps. Yan, umiinit na mga paps. Pero nilalamig pa rin ako. So mga paps, sobrang sama talaga kasi ng pakiramdam ko, and may mauna na kasing umalis, si Sir Glenn. Sila Sir Glenn tsaka si Sir Nino, kasi may mga kailangan pa silang gawin, and may kailangan pang habulin sila Sir Glenn. So sobrang sama ng pakiramdam ko, feeling ko hindi na ako tatagal dito sa Sagada kasi sobrang lamig na. So hindi na tayo makakasabay sa Team Sec pa uwi, kasi nag-decide ako ngayon na sumabay na lang kila Sir Glenn para makababa na ako, makaramdam na ako ng init, kasi dito hindi tumitigil, talagang sobrang lamig dito mga paps. Pero ganoon pa man, yun, salamat kasi nakarating ka dito. At sana na-enjoy mo yung ride natin dito sa Sagada mga paps. And kasama syempre ang Team Sec. Pangarap ko yun na makasama sila. Syempre pinapanood natin sila dati, pero ngayon nakasama na natin sila sa vlog, sa ride, diba? Kakaiba experience para sa akin, and thank you Lord kasi sa opportunity na ganito nangyayari sa buhay ko. Yeah. Maraming salamat kay Sec Moto Supply, syempre sa pagsagot ng ride na to, and yun kay Boss Brian Seco, maraming salamat po, and kay Boss Stephen, thank you, and pagpalain po kayo, and kaya rin mga paps, pagpalain kayo, ingat kayo palagi. Paps Mata Vlog signing out. Let's go.